Shout out to Kanto Boys. Kailan ba to pinagawa? Kayo ba ang naggumawa nito? Kinabar up nyo yung cement dito? Kayo bang nag-construct nito, Kanto Boys? Tambay ba kayo o galing kayo sa kulungan? So ayan. Shout out Kanto Boys. Bakit? Ayan, para magkaroon kayo na naglagay ako ng Vicks kasi makati yung mukha ko. So ngayon, bibigyan ko kayo ng clue. Bakit ko sinabi na baka sa kulungan sila galing? Kasi karamihan sa mga galing sa kulungan from Luzon, Visayas, Mindanao, and international, kumbaga, ang ginagawa nila, binibigyan ng mga trabaho yung mga sa kulungan, tapos iahatid sila sa mga construction site, and then ipapagawa sa kanila yung mga gawain, mga kumbaga ganito pag-construct, mga construction, or minsan dudurugin ng mga bato sa mga bundok, or minsan lilinisin yung buong selda ng hanggang hating gabi, or magsisimula na madaling araw, depende kung anong kaso ang ibibigay sa inyo. But itong sinasabi ko sa inyo, based on the international jail experience, mahirap makulong talaga sa isang bagay na alam mo sa sarili mo na inosente ka. So if you are one of those people, the targeted individual out there, or a homeless, that you don't have power to use those weapons to commit that you are civilians or innocent, you should expose these people from Luzon, Visayas, Mindanao, and international. So ayun, kasi marami silang utos yan sa'yo, linis CR, luto, mga construction na ganito, or minsan yung iba pa dadaling kayo sa mga medical to get all of your organs or specimen, and no one loves someone with you, or no one loves someone that know that you are alone with those jail or nasa kulungan. So mahirap makulong na hindi alam na mahal mo sa buhay, na bukas sasaktan ka na ng mga taong yon. So ayun, relate ba kayo? So ito yung view dito sa may General Santos, Gensan, Mindanao, Philippines.